Magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria, ay ating po'y binabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay gabay ng Panginoon sa Kristo sa manggagawa at paggawa. Ngayon po ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe nito mula po sa Bagong Tipan o Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Kristo. At ayon po dito sa 1 Tesalonica Kabanata 4, talata ng 1 hanggang 12. Ito po ang mensahe. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain. Magbagal kayo para sa inyong ikakabuhay tulad ng sinasabi namin sa inyo. Sa gayon, igagalang kayo ng mga hindi pa kumikilala sa ating Panginoon. Bukod dito, hindi ninyo iaasa sa iba ang inyong ikakabuhay. At pagpatuloy po natin sa 2 Tesalonica, Kabanata 3, talata 11 hanggang 12. Ito po ang mensahe. Binabanggit namin ito sapagkat nabalitaan namin may ilan sa inyo na namumuhay sa katamaran at walang tinatupag, kundi manghimasok ng buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, mahigpit namin pinagtatagubilin sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay at mamuhay ng maayos. Papatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 12, talatang 17 hanggang 21. Ito po ang mensahe. Kaya't sinasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na, lamang kumain, uminom at magpakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay babawian ka ng buhay. Kanino ngayong mapupunta ang mga inilan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit ka naman sa paningin ng Diyos. Papatuloy po natin sa kay Apostol Santiago, Kabanata 5, talatang 1 hanggang 6. Po ang mensahe. Pakinggan nyo ito, kayong mayayaman, tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kapaghihatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng mapanirang insekto ang inyong mga damit. Kinalawang na ang inyong ginto at pilak, at ang kalawang din yun na magiging katibayan laban sa inyo. At parang apoy natutupok sa inyong laman, yan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw ang mga gawa sa inyong mga bukirin, dahil hindi ninyo ibinigay ang kanilang mga sahod, umabot na sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ng mga hinaing na mga mang-aani ng inyong inapi. Nagpasasa kayo sa kalayawan at karangyaan dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na kakatayin. Pinatulan ninyo at pinapatay ang taong matuwid at hindi lumalaban sa inyo. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 8, talatang 5 hanggang 6. Ito po ang mensahe. Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay espiritual. Ang mga paghumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan, ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay magbubunga
ng buhay at kapayapaan. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pamamahagi ng mabuting balita dito sa Bible Lights Promotions. Yan. Ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, Banal na Espiritu Santo, at ganyan po ang ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, Banal na Espiritu Santo, at Banal na Santa Maria. Ngayon naman po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa tema na gabay ng Panginoon Kristo sa mga gawa at paggawa. Yan. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo sa kanyang inihiyag at iniaral sa atin na yung mga tao ay dapat tayo ay maghanap buhay. So iwasan natin yung pamumuhay tamad, iwasan natin yung katamaran, iwasan natin yung mga panghimasok sa buhay ng may buhay. Pagsikapan nating mamuhay ay sa sarili nating pagpapagaan, magtrabaho tayo. So yan. Yan ang dapat na pag-ugaling itinuturo sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos. Naging example sina Apostol Pablo na nagtrabaho kahit sila ay apostol, naging ehemplo pa rin sila ng pagtatrabaho para pamarisan sila ng mga tao. So sila ay kaya tayo ay iwasan natin yung tayo ay tamad magtrabaho. So pagsikapan natin na tayo magtrabaho, natin iasa sa iba yung ating ikakabuhay. So pagsikapan natin ang ating ikakabuhay. Ngayon naman, kung tayo naman ay naging matagumpay sa ating pagtatrabaho, sa ating pagninegosyo naman ng ating kakabuhay, ay wag naman tayong maging sakim sa ating mga sarili o pang sarili lamang kapakanan o interes ang ating iniisip. Kung tayo man ay magiging matagumpay bilang isang empleyado, isang negosyante, naging mayaman tayo, nakapag-ipon tayo ng marami. So ngayon ay wag tayong maging pansarili lamang yung ating iniisip. Lalong-lalo na kung tayo ay mga maltrato, mga api ng ating mga constituents, kapwa nating manggagawa. Kung ikaw ay mas mataas na nasa posisyon ng api ka ng manggagawa, ikaw yung may-ari, ikaw ng api ka ng manggagawa, o kapwa manggagawa ng api ka ng kapwa mo manggagawa, porque successful ka at masipag ka. So ngayon ay dapat ay tayo ay magsikap na maging matuwid tayo sa ating pagtatrabaho o sa ating pamumuhay, maging makadiyos tayo. Sundin natin yung mabuting balita sa buhay natin, hindi puro material, hindi puro trabaho. Tayo ay ginagabayan ng mabuting balita ng Panginoon Kristo na maghanap buhay, huwag natin iasa sa iba, pero hindi nangangahulugan ay para sa pansariling interes mo lamang o ikay magiging o uubusin mo na ang iyong buhay sa pagtatrabaho. Hindi porke ito ay ginagabay ng mabuting balita, kakalimutan mo na yung pananampalataya mo. So dapat kakibat mo yung pananampalataya mo sa paggawa at hindi lamang doon sa paggawa. May iba ka pang gampanin sa buhay para ikaw ay makapagbuhay. May kapwa-tao ka pa, may pamilya ka pa, at doon mismo sa pagtatrabaho na yon, mayroon kang gampanin na dapat mong pamumuhay. So unang-una, hindi ka lang basta masipag para maging successful, maging mabuti ka sa paggawa mo, pagkatiwalaan ka at ikaw ay naging mahusay bilang halimbawa ikaw ay yung mataas na nunungkulan sa trabaho o ikaw mismo yung may-ari ng trabaho. So kung kailangan ay magbigay ka ng tamang sahod, ibigay mo ang tamang sahod, tamang benepisyo para ang mga empleyado mo ay makapagbuhay ng maayos. So sila ay pamahalaanan mo sa iyong negosyo o maging sa pamahalaan ay iyong i-manage ng mabuti ang iyong mga trabahador sa pamahalaan o trabahador sa mga pagninegosyo. Kung ikaw ay empleyado, yun nasa yung iyong minamanage, sinusupervise mo, i-manage mo na maayos. Huwag mo maltratuhin o abusuhin yung iyong mga nakabababa sa iyo para sa pagtatrabaho o kapwa mo manggagawa. So pagsikapan natin na tayo ay maging successful na may pananampalataya. Nagtatrabaho tayo because ito gusto ng Diyos, pero hindi basta para sa pansariling interest. Kundi tayo ay kundi para tayo ay makatulong din sa iba, makatulong tayo sa kapwa, sa mundo, at doon sa ating ginagawang pagtatrabaho, sa ating mga kapwa manggagawa o ating mga trabahador, mga ganoon.
At huwag kalilimutan ng banal na Panginoon Diyos sa ating paggawa o sa ating pagtatrabaho. Even though ikaw ay nagabayan na magtrabaho, pero hindi nangangulugan puro pagtatrabaho lang. Dapat may pananampalataya ka pa rin direkta sa Panginoon Diyos. Ikaw ay nakikiisa pa rin sa ating simbahan, sa gawain na ikaw ay tumutulong, ikaw ay iba't ibang mga sinasabi ng mabuting balita na dapat mong gawin aside from doon sa word. At kung ano man yung binibigay na fruit niyan sa'yo, ibahagi mo yung dapat mong ibahagi. Simbahan sa tao, mga ganun mga. At lalong-lalo na, tumulong ka para lahat makapamuhay ayon doon sa karapatan o makapamuhay na maayos ang lahat. Kagaya ng ginawa noong mga apostol nung una, ang mga Kristiyano namuhay sila ayon sa karapatan. So everybody, kung tayo ay yung pinamuhay kasi namuhay sila ayon sa karapatan, kasi parang pinag-isa nila yung lahat. So they will live around. Kung ganun ang gagawin natin, mamumuhay tayo ayon sa karapatan. Ganun. Ibig sabihin basically, mamumuhay ka ayon sa karapatan. Yun yung basic mo. Ibig sabihin, tayong lahat dapat sumahod tayong ayon doon sa karapatan mo. So makapamumuhay ka na maayos. So yun yung sinasabi kung paano tayo nagbahagi ng bawat isa ng mga yaman natin. Kung yan ay gagawin natin sa pamamahala, like standard living, from the basic minimum wage, you will be standard. So ganun natin ibabahagi ang yaman sa mundo from the simple practice of the human rights. Yung ginawa ng unang mga apostol, ganun yun. Ganun yung example kung i-interpret natin siya in the good governance, human rights sa ngayon. Malawak lang yung scope ng human rights natin ngayon, pero yun kapag pinag-isa natin ang lahat, if we will all start zero ayon sa karapatan ng kabubuhay natin. So we will start from the minimum at standard life. So standard living tayo lahat. So ganun dapat. So dapat kung tayo ngayon sa panahon ngayon, exist tayo ngayon dito sa Pilipinas, anong gagawin natin? Para lahat parang tayo ay nagbahagi ng bawat lahat ng mga yaman natin. So tumulong tayo na ma-implement yung standardization. So ngayon, kapag na-implement yon, so we'll live na parang ibinahagi natin yung ating mga yaman para makapamuhay ayon sa karapatan ng lahat. So the government, tayo magtutulong, para halimbawa kay may negosyo. So ang gagawin natin, magpapaunlad tayo na yung na ma-implement yan. So ngayon, ibibigay mo yung sweldo according to rights ng mga tao. So ganun dapat yung yaman na kumbaga man, parang yung ginawa nila na parang yung practically na sinasabi na pinag-isan nila yung yaman nila at ibinahagi sa bawat isa, parang ginawa niyang one. In a simple interpretation in our politics ngayon, in simple human rights, live standard, ganun lang kasimple yun eh. Pag yung minimum wage mo, dapat standard lang yun. So you live good. Ganun lang kasimple yung ginawa ng mga apostol noon. Kung i-interpret natin sa panahon ngayon, ano ang pamumuhay mo ngayon? So sabi ng Panginoon, ay dapat ay tayo ay syempre yung yaman natin ay wag nating sarilinin lamang. So gawin natin lahat para makatulong tayo sa kapwa na maabot yung standard. So paano ba abot yung standard? So at least kahit paano makatulong ka ma-implement ng government at yung mga empleyado mo mabigyan mo ng buhay ng standard yung mga empleyado mo at makatulong ka pa sa kapwa-tao. Kung ikaw ay sobra-sobra apaw-apaw ang iyong ikakabuhay. So gano'ng kaganda ang naiipon mo na pagpapala ng Panginoon Diyos na ibinigay din sa iyo at magiging pagpapala sa iyo sa kalangitan. Sapagkat kung ikaw ay kung ikaw ay pasarili mo ang yaman, mauwi ka naman sa kamatayan, bali wala sino makikinabang kung sarili mo lang, di ba? Ang iyong hindi mo rin napakinabangan yung iyong yaman para sa sarili mo, di ba? Para sa sarili, dahil nga sa ang ginawa mo ay sinarili mo lamang ang lahat ng yan. Gusto mo pasasa ka sa sarili mo, ay paano pakinabangan kung mamatay ka, di ba? Halimbawa, hinold up ka, mga ganon, hindi ka ninadyanan Diyos sa ganong mga bagay, or ikaw ay talagang bibigyan ng Diyos sa mga maiksing buhay dahil nga sa ikaw ay sakit, mga ganong mga bagay. Wala rin, di ba? Ikaw ay hindi rin sapagkat ikaw ay kung ang yaman mo ay sinasarili mo, lalong-lalo na kung ikaw ay mapang-api ka ng mga gawa mo, yan ang magiging problema, di ba? So
hindi mo rin pakikinabangan ng yaman. So kaya kailangan ay maging masaya ka na ito ay na-enjoy mo, hindi lamang sa sarili mo, kundi maging tinutulungan mo lahat ng makabumuhay rin ng patas para sa lahat. Yung mga ganong mga bagay. At maganda lahat tayo nakapamumuhay from the basic standard life. So ngayon, kung gusto mong umabab ka ron, at least kontrolado ng isang bansa na mayroong magandang pamumuhay at walang maghihirap. So, yun. Ganun kasimple yun. So kaya yan ang gabay ng banal na Panginoon Diyos sa atin, na makapamuhay tayo ng ayon sa ating karapatan. At yung mga mayayaman, huwag natin sarilinin yan, o tayo man, huwag tayo maltrato, na kailangan tayo ay sapagkat pagdating ng takdang panahon, kapag ganyan yung gawa mo, sa trabaho pa lang yan, may problema ka, malinaw da. Hindi pa man, iiyak mo na yung kaparusahang darating sa'yo pagdating ng takdang panahon kung naging mapang-abuso ka sa mga gawa mo, kapwa mo empleyado, or bilang boss, bilang karaniwang empleyado. Ayun. Huwag kang ganun sa iyong kapwa-trabaho or pakipagkapwa-tao. O yung pagtupad natin sa mabuting balita, particular within the dun sa paggawa o sa pagtatrabaho. Ayun. Lalo na yung mga tamad. So, ayun ng Diyos, natatamad-tamad ka at aasa-asa ka sa trabaho, dapat huwag man at nakikialam ka sa kapwa-tao. So yun, nagkakasala ka pagka ikaw naging chismoso ka na wala kang trabaho. So yun, iwasan natin yung ganun. Kaya yan ang gabay sa atin ng banal na Panginoon Diyos, na hindi lamang tayo ay magtrabaho at hindi lamang puro pagtatrabaho. Manampalataya tayo sa Panginoon Diyos. Kinakailangan mayroon tayong direktang pananampalataya, may panahon sa trabaho, may panahon sa Diyos, may panahon tayo sa kapwa-tao, paano tayo nakipagkapwa mula doon sa trabaho at siyempre yung family. So kung nag-iisa ka na sa buhay, so yun na, maging maligaya ka na ikaw ay nakatutulong sa empleyado mo, kapwa-tao mo, may pananampalataya ka. Tumulong ka sa simbahan, ganun, para ikaw ay nakapag-iimpok ng yaman doon sa kalangitan at hindi pang sarili mo lamang ang iyong. Dahil naman sarili mo lamang ay wala kang kaligtasang spiritual at vulnerable ka sa buhay. Hindi ka bibigyan ng mahabang buhay ng yaman mo at ng at ganong at ikaw ay mabigyan ng sinasabing maligtas ka sa anumang uri ng kapahamakan kung talagang yan ay darating sa iyo. Diyos lamang ang makapag-i-adjust. Kahit anong dami pa ng bodyguard mo, kapag ka ikaw ay talagang yun na yung wakas mo, so yun, ang makapag-aadya lamang ng wakas mo o nakda sa yung buhay mo, yun Diyos lamang. Sakit o perwisyo ng sino man tao o disgrasya, ma-aadya ka ng Diyos dyan kung may pananampalataya ka. So yun, at sana ay muli ay napagbuklod na naman kayo ng banal na Panginoon Jesucristo, naliwanagan kayo sa kanyang pangangaral ng mabuting balita, pagbubuklod sa sangkatauhan para sa pananampalataya sa Panginoon Diyos sa ilalim ng kanyang pag-aari, mula dito sa ating paglilingkod sa kanya at pagpapalaganap ng mabuting balita. Sana kayo naliwanagan na naman at kayo ay nabuklod at kayo ay may kayat at mapanatili sa inyong pananampalataya sa ating banal na Panginoon Jesucristo at banal na Panginoon Diyos. At muli, sana ay tayo ay patuloy niyang gabayan ng kanyang presensya at literal na kaliwanagan ng Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, mula sa banda na Santa Maria at ng kanyang mga anghel ng kalangitan, na tayo ay gabayan niya ng kanilang mga pag-himala at kaliwanagan ng banda na Santa Maria. So yun, ito naman ang pag-himala sa ating pagbabahagi ng mabuting balita linggo-linggo. Yan, at gabayan tayo sa panahon ito ng kaliwanagan ng Panginoon Diyos, presensya ng Panginoon Banal na Santa Maria, hanggang sa kung dumating man sa panahon ito yung sinasabing paghuhukom o lalo na yung sinasabing rapture, ay tayo ay nagagabayan ng kaliwanagan ito at pag-ibayo ng mabuting balita. So sana magabayan kayo sa pag-ibayo ng mabuting balita na may presensya ng ating banal na Panginoon mula kay Banal na Santa Maria. Iba't iba niyang paggabayan ng mga paghimala. Tayo naman ay patuloy na ginagabayan ng mga paghimala ng Panginoon Diyos mula sa gabay ng ating simbahan. At dito sa ating paglilingkod na ito na tayo nagagabayan nito, ay ito ay dagdag dito sa mga ginagawang ito ng Panginoon Diyos na pagpapala at paggabay sa atin. At muli doon naman sa bawat mga reliyon,
tayo patuloy na magkaisa sa Interfaith Unity. Unawain natin yung ating mga relihiyon at maiwasan natin yung hindi pagkakaunawaan na uwisigalutan o na uwisigalutan karahasan at maaaring digmaan o digmaan na nangyari sa iba't ibang sa gawa ng iba't ibang mga paniniwala. So kaya tayo ay magkaisa dyan, unawain natin ng mga relihiyon para tayo ay magpairal ng kapayapaan, magpairal ng pagkakaisa, pagmamahalang, pagtutulungan at iba't ibang mabubuting aral ng ating mga relihiyon. Lalong-lalo na yung mga iba't ibang Kristiyano Katoliko, tayo ay magkaisa sa Interfaith Unity at sa pagliligtas ng sangkatauhan, sa kasamaan at kaligtasang espiritual. So sa iba't ibang nating pananampalataya, nasa tingin natin ay may kamalian, ay tayo mag-unawaan, marami pa rin tayo mga mapagkakaisahan na kung paano tayo nakapagpapairal ng kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahal, ng pagtutulungan, maliban sa iba't ibang way. So, at aside from that ay yung paggabay natin. Siyempre, maggabay natin ang pamilya, community, bansa at buong mundo. At lalo-lalo yung paggabay sa pamahalaan na tayo ay may pagkakaisa pa rin at maiwasan pa rin natin sa ang hindi pagkakaunawaan mula dyan sa mga reliyon kung tayo ay may respeto pa rin sa ginawa ng Diyos na pamahalaan o tayo ay nakagagabay ng isang mabuting pamahalaan para maging magdudulot ng barrier natin for the unity in peace at iba't ibang in a legal matter. So tayo ay may unawaan pa rin kung tayo man ay hindi nagkakaunawaan sa ating mga reliyon, mayroong legal pa rin na magbibigay kapayapaan sa atin. But higit sa lahat ay gawin natin ang ating mga pananampalataya at kapayapaan na pinaniniwalaan natin siya magbigay ng kapayapaan at paghuhunos dili para magunawaan tayo mula sa Interfaith Unity at higit sa lahat siyempre nagagabay natin yung mga bagay niya. At doon sa CBCP, ang Vatican Church ay maliwanagan, patuloy po ay maliwanagan ni Banal na Santa Maria, patuloy niyong pagbuklurin ang sangkatauhan mula Panginoon Jesucristo, Banal na Espiritu Santo, Banal na Panginoon Jesucristo at mabuting balita sa tulong ng Espiritu Santo. At sa ating munting kakayanan, patuloy tayong umaasa ng paggabay ng Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, Banal na Espiritu Santo, Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan at iba't ibang mga milagro sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Pasensya sa mga araw na sa ating pagbabahagi at lalong-lalo na sa paggabay sa pamahalaan. Sana gabayin tayo ng kanyang kapangyarihan. Pag-himala sa paggabay sa pamahalaan. At yung pamahalaan, kayong maliwanagan, mamahala kayo ng mabuting matuwid, tugunin niyo yung karapatang pantao, patas ng hustisya sa gabay ng mabuting balita. So yun, sa gayon makikinabang inyong mamamayan. Sila mga pumumuhay ng mapayapa, maunlad, ayon sa karapatan. At hindi sila yung makakapanampalataya sila ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos, mula Panginoon Jesucristo at mabuting balita. Yan, at muli, sana patuloy tayong pagpalain, protektahan ng Panginoon Diyos. Sama-sama tayong mamuhay ayon sa mabuting balita. At patuloy kayong sana'y maliwanagan at ating pasalamatan at protektahan, pasalamatan at papurihan ng ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoong Jesucristo. Maraming salamat sa inyo lahat at God bless.